tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. In order to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, Christ Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might be preeminent. For in him all the fullness was pleased to dwell, and through him to reconcile all things for him, making peace by the blood of his cross, through him, whether those on earth or those in heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Come with joy into the presence of the Lord. Come with joy into the presence of the Lord. Sing joyfully to the Lord, all your lands. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Come with joy into the presence of the Lord. Know that the Lord is God. He made us his. We are his people, the flock he tends. Come with joy into the presence of the Lord. Enter his gates with thanksgiving, his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. Come with joy into the presence of the Lord. For he is good, the Lord, whose kindness endures forever, and his faithfulness to all generations. Come with joy into the presence of the Lord.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The scribes and Pharisees said to Jesus, "The disciples of John the Baptist fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same, but yours eat and drink." Jesus answered them, "Can you make the wedding guests fast while the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days." And he also told them a parable. No one tears a piece from a new cloak to patch on an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloak. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins and will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskins, and no one who has been drinking old wine desires new, for he says, "The old is good." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaano po kayo kadalas tumawa? Malimit po ba kayong ngumiti? Kailan kayo huling naging masaya? Tinatanong ko po yan kasi alam po ba ninyo na isa sa matibay na marka ng pagiging tunay na Kristiyano ay ang pagiging masaya, at hindi po ako may sabi niyan. Ang Panginoon mismo ang nagsabi niyan sa ating Ebanghelyong napakinggan. Narinig po natin na sa tanong sa Kanya na bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad, ang iyong mga disipulo? Simple lang po ang sagot niya. Sabi niya, "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them?" Pwede bang mag-ayuno ang mga panauhin habang kasama nila ang lalaking kinasal? Dito'y inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa lalaking kinasal sa kanyang bayan, sa kanyang piniling bayan. So, ano po ba ang kinalaman nito sa pinag-uusapan nating kaligayahan? Well, obviously, lalo na noon, ang every wedding celebration was characterized by a joyful feast. Maraming pagkain, maraming inumin. Kaya, masasaya talaga ang mga dumadalo. Ang mga ikinasal, ang mga panauhin. Lalo pat kasama pa ng mga panauhin yung mga ikinasal. On the other hand, ang fasting naman was associated with sadness. Kaya nga diba, sabi ng Panginoon, kapag mag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot. Sino ba naman ang matutuwa, masisayahan kapag walang laman ng tiyan, di ba? So, kung ito po ay pagsasamahin natin, ang ibig sabihin dito ni Jesus, as regards kaligayahan, sa pamamagitan ng paglalarawan ng pag-aayuno at kasal na maraming kasiyahan, in effect, Jesus was telling them, hindi dapat malungkot ang mga alagad ko, yamang kasama nila ako. Darating ang panahon na malulungkot sila kapag hindi na nila ako kasama. Pertaining, of course, sa magiging kamatayan niya. So kaya ako sinabi, ng isa sa malaking tanda ng pagiging tunay na alagad ni Kristo ay ang pagiging masaya. Sabi nga ng isang awitin, mga kruselista, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nagtataka nga po ako kung bakit hindi man lang yata na i-portray o na sabi sa Biblia na si Kristo ay ngumiti, humalakhak o tumawa o nag-express ng kanyang saya. Buti pa yung lumuha siya, tumangi siya, nasabi, di ba? So nakapagdududa na wala kahit isa. Yata, bagamat hindi na po natin pahapain, may mga pwede tayong mapinpoint ng humor ng Diyos, na humor ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa po, yung sinasabi niya na wag mo munang alisin yung puwing sa mata ng iyong kapatid kung gataroso yung nakapuwing sa'yo. Di ba nakakatawa yun? Meron ba namang ganon? Mahirap para sa mayaman ang pumasok sa putas ng karayom mo. Di ba nakakatawa yun? Exaggerated yun eh. Something like that. Pero yung
tumawas, parang wala eh. At yun ay nakapagtataka. Kasi hindi po pwedeng walang ganun talaga. Baka po nakakalimutan ninyo na naparatangan ng ating Panginoon na matako at lasenggo. Dahil madalas siyang kumakain, nakikipag-inuman, kasama ng mga makasalanan. Alam naman natin na imposible na sa bawat inuman, walang masayang kwentuhan, lalo pa medyo makasalanan. Yung mga kainuman. Ibig sabihin, may mga kalokohan. Ano yon sa mga jokes na sinasabi o kaya sa mga magagandang kwento, masayang kwentuhan, nagtatawa na ng lahat sa bagamat si Kristo ay poker face lang? Pwede ba naman yan? Napakahirap naman niyang kabanding. Kung ganyan. At isa pa, maliwanag na sinasabi sa aklat ng Genesis na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Saan nanggaling? Saan nanggaling? Yung pagtawa natin, pagngiti natin, na hindi naman masama. Di ba? Saan pa manggagaling yan? Kundi sa Diyos lang. Kaya, imposible na hindi siya kailanman tumawa o ngumiti o nag-express ng kanyang kaligayahan. Ang sabi po ng isang French philosopher, priest na si Pierre de Chardin, joy is the infallible sign of God's presence. Ang kagalakan daw po, ang kaligayahan daw po, ang hindi mapagkakaila, hindi magkakamaling tanda ng presensya ng Diyos. At si Jesus ay tikib ng presensya ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng, hindi siya ngumingiti, hindi siya tumatawa, na ekspresyon ng pagiging masaya. Kaya nga din, nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, sumunod agad sila. At pwede natin sabihin na masaya na sila dati bago pa man sila tawagin ni Kristo. Pero siguradong kaya sila sumunod agad ay iba ang kaligayahang naramdaman nila sa kanyang presensya. Kaya nga magmula nang tawagin sila ng Panginoon, bagamat nagkakasala, nagkakamali sila, hindi naman sila kumalas, liban kay Judas na nagsisi nga sa ginawa niya. Maliwanag po ang sinasabi sa Psalm 16:11, in your presence there is fullness of joy. At your right hand, happiness forever. Take note, in God's presence, there is fullness. Hindi half, hindi 80%, hindi 99.9%. Fullness of joy in God's presence. At His right hand, happiness forever. Hindi kung ilang araw lang. Hindi kung ilang buwan, kung ilang taon lang, kung ilang dekada lang. Happiness forever. Walang hanggan. Yun din ang sinasabi sa ating salmong tugunan. Come with joy in the presence of the Lord. So these verses primarily describe the abundant and lasting joy that really come from being in the presence of God. Hindi pwedeng hindi tayo maging masaya ng totoong kaligayahan, totoong kagalakan kapag tayo nasa presensya ng Diyos. Ang tanong ay, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, naranasan po ba natin ito? Sapagkat kung hindi, baka we are losing the presence of God. Which led me to ask, can we really lose the presence of God? Kasi po, di ba, hindi naman nawawala ang presensya ng Diyos. Ang Diyos naman ay matatagpuan kahit saan. And so, I think, ang nawawala talaga, hindi yung presence ng Diyos, kundi yung sense natin, yung perception natin ng presensya ng Diyos. Yung sense at perception natin which can really be obscured by our sins, by distractions, and by our problems, leading us to feel na wala ang Diyos o parang ang Diyos ay malayo sa atin. Kasi kapag tayo naman ay nagsisi sa kasalanan natin, kapag binalik naman natin ang prayer life natin, siyempre ang pananampalataya natin, ang Diyos naman ay nararamdaman uli natin, di ba? So ano yun? Kapag nagkasala, kapag nawalan tayo ng pananampalataya, umaalis siya. At kapag nag-confess na tayo, ay babalik na siya. And then, aalis na naman siya. Kapag umulit tayo, at babalik na naman uli siya kapag Hindi ganon. Kaya hindi nawawala ang Panginoon. Tayo talaga ang nawawala. Tayo talaga ang lumalayo. Katulad ng storya sa alibughang anak, di ba? Bagamat nagkasala yung alibughang anak ng malaki sa kanyang ama, nawala ba yung kanyang pagiging anak? Hindi. Pero yung pakiramdam na anak siya, yung mga benefits na dapat ay meron siya ng pagiging anak, yun ang nawala.
pero hindi nawala ang kanyang pagiging anak. Kaya nga nang nagbalik loob siya, tinanggap uli siya ng kanyang ama, na ang kanyang ama ay hindi talaga nawala. Dahil sinasabi ni insinuate sa pagbasa ngayon, na lagi siyang hinihintay ng tatay niya. Kaya tayo lang talaga ang nawawala, tayo lang talaga ang lumalayo. Ang kailangan lang natin, kapag nawawala yung sense natin, perception natin, ang presensya ng Diyos sa buhay natin, magbalik loob. Kung tayo nagkasala, lalong-lalo na yung mga malalaking kasalanan, magbalik loob, magkumpisal, magsisi, magbago, para maibalik natin yung sense na ito. At kung tayo naman ay nawawala ng pananampalataya, ganun din. Tayo magbalik loob, tayo bumalik sa ating loob. Sa ating loob, sa tinig ng Diyos na nagsasabi sa atin na mahal niya tayo at hindi yun kailanman magbabago para lumakas muli ang loob natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat hindi kailanman mawawala. Habang tayo nabubuhay, lalo na habang tayo lumalaban, habang tayo sumasampalataya, habang tayo kumakabit, mas lalo niyang ipararamdam ang kanyang presensya sa atin. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Hindi nawawala ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos Hindi nawawala ang karangalan kong ito. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo kong ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, patawad sa mga pagkakataong ang pakiramdam ko at minsan ay nasasabi ko pa na wala ka. Kung nandyan ka man ay wala kang pakialam sa akin, na hindi ko nakikita ng pagkakamali at pagkukulang ay nasa akin. Nasa pagkakasala kong nagpapalabo ng presensya mo sa buhay ko at nasa kawalan ng pananampalataya ko. Nasa pag-focus ko lalo sa problema na nagpapalaki ng mga dalahin ko, ng takot ko, ng lungkot ko at nagpapalit naman ng pananampalataya ko. Tulungan mo po akong mabaligtad dito, na mas palakihin ko ang paniniwala at pananampalataya ko sa iyo upang mapaliit ang lahat ng galit, takot, lungkot sa puso. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hold on. Kapit lang, kapatid. Hindi nawawala ang Diyos. Huwag mo lang palabuin ang presensya ng Diyos sa buhay mo.
Iwaksi mo ang mga balakid. Iwaksi mo ang mga kontra. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Offered song. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapakal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, huwag dawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son. By whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we do give you thanks, as in exaltation we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins.
Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Panginoon, iyakap mo ang kahinan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, tingin bawat dalangin, luha ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganan. Panginoon, iyakap mo ang kahinan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, tingin bawat dalangin, luha ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ang puso. Ligayang tunay makakamtan kung ganan. Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and steer us to serve you in our neighbor. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son, and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son, and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son, and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, nang matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Bira ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Pasensya na po kung meron man kayo mga pagkukulang. At i-improve naman po namin. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po.
this day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your